Aries, makinig ka ng mabuti, hindi aksidente ang mensaheng ito. May isang tao dyan na hindi makatulog sa gabi, binubulong ang iyong pangalan, punang matinding pagsisisi dahil pinakawalan ka nila. Akala nila kaya nilang magpatuloy pero may ibang plano ang tadhana. Ang totoo, hindi pa tapos ang inyong kwento. Kinukumpirma ng tarot, napakalakas ng ugnayan niyong dalawa para mabali, at kumikilos na ang universo upang muli kayong paglapitin. Kung matagal ka nang naghihintay ng senyales, ito na yon. Panoorin mo hanggang dulo dahil maaari nitong baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Maligayang pagdating, Aries family. Kung ang iyong puso ay hindi mapakali nitong mga nakaraang araw, nakakaramdam ng biglaang bugso ng emosyon, naaalala ang isang taong akala mo'y tuluyang nawala, o kaya'y napapanaginipan ang isang mukhang pilit mong kinalimutan, alamin mo ito, ang universo mismo ang nakikipag-usap sa iyo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, walang nangyayari ng walang dahilan, at ang iyong presensya rito ay hindi aksidente. Ibinunyag ng tarot ang isang makapangyarihang katotohanan, may isang taong minsang lumayo sa iyo na ngayon ay pasan ang mabigat na bigat ng pagsisisi. Akala nila magiging mas magaan ang buhay nang wala ka, ngunit ngayoy ang kanilang kaluluwa ay nananabik sa ugnayang kanilang pinakawalan. At ito ang pinakamahalagang bahagi, hindi pa ito tapos. Sa pagbasa na ito, matutuklasan mo ang mga senyales na nagpapatunay na sa iyo pa rin nakatali ang kanilang puso, ang mga dahilan kung bakit ipinagpaliban ng tadhana ang muling pagkikita, at ang gabay espiritual na kailangan mong paghandaan para sa darating na panahon. Aries, ang iyong kwento ng pag-ibig at kapalaran ay patuloy pang isinusulat at malapit mo nang makita kung bakit. Ang enerhiya ng pagsisisi. Aries, mas lumalim tayo sa makapangyarihang enerhiya ng pagsisisi na bumabalot sa iyong kwento. Kapag ibinunyag ng tarot ang ganitong uri ng enerhiya, hindi ito maliit. Ito'y mabigat, matindi at puno ng pananabik. Ang taong minsang nag-isip na kaya kanilang pakawalan ay ngayon ay sinusundan ng anino ng kanilang desisyon. Bawat gabi ay hungkag ng wala ka, at bawat umaga ay paalala ng pagkawala nila. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig ang salitang sayang. Nangangahulugan ito ng nasayang na pagkakataon, isang bagay na dumulas at hindi naingatan. Eksakto ito ang nararamdaman ng taong ito para sa iyo. Akala nila tama ang kanilang pagpili ng lumayo, ngunit ipinapakita na ngayon ng tadhana ang tunay na anyo ng pagsisisi. Napagtanto nila na hindi lang sila nawalan ng kapareha, nawala nila ang kanilang ligtas na kanlungan, ang kanilang kapalaran, ang kanilang gabay na bituin. Malinaw ang sinasabi ng tarot dito. Ang mga baraha gaya ng Five of Cups ay nagpapakita ng isang figura na nakatuon lamang sa mga natapon na tasa, hindi nakikita ang dalawa pang nakatayo sa likuran. Ito ang iyong tao, masyadong nakatutok sa mga pagkakamali, nabulag ng pride o maling hakbang, kaya't hindi nila nakita ang pag-ibig na patuloy na naghihintay para sa kanila. Ngayon, habang lumilinaw ang ulap, wala na silang natitira kundi ang kawalan. Para sa Aries, lalo pang malakas ang enerhiyang ito. Ikaw ay pinamumunuan ng apoy, ng pasyon, at ng tapang. Kapag nagmahal ka, buong puso mong ibinibigay ang lahat. Kaya't ang pagkawala mo ay hindi isang bagay na madaling mapagtagumpayan. Ang iyong presensya ay hindi malilimutan, ang iyong enerhiya ay hindi mapapalitan. At ngayon, ramdam nila ang bigat ng pagkawala ng isang taong tunay na nag-alaga. Ngunit heto ang sikreto na ibinubulong ng tarot, ang pagsisisi ay hindi katapusan ng kwento, ito ang simula ng pagkamulat. Ginagabayan sila ng tadhana upang makita ang katotohanan ng kanilang pagkakamali. Itinutulak silang harapin ang kanilang emosyon, ang kanilang pagkakasala, at ang kanilang pananabik sa iyo. At Aries, maaaring naramdaman mo na rin ang enerhiyang ito na umaabot sa iyo. Marahil bigla mong naaalala sila, isang random na pag-iisip tungkol sa kanila, o kaya'y isang panaginip na bigla silang lumilitaw. Hindi iyon aksidente, iyon ay ang kanilang pagsisisi na dumadaloy sa universo, umaabot sa iyong espiritu. Makapangyarihan ang pagsisisi dahil ito'y nagigising ng aksyon. At kinukumpirma ng tarot na ang enerhiyang ito ay hindi lang tungkol sa lungkot, ito ay tungkol sa pagkilos. Ginagalaw ng universo ang kanilang kaluluwa, pinapakita sa kanila na ang pagpapakawala sa iyo ay hindi kailanman naging katapusan. Isa lamang itong pag-aantala. At ang mga pagkaantala, Aries, ay paraan ng tadhana upang ihanda kayo para sa isang mas matatag na pagbabalik. Mga senyales na ikaw pa rin ang nasa isip nila. Aries, ang pagsisisi ay hindi nananatiling tahimik. Kapag daladala ka ng isang tao sa kanilang puso, kahit hindi nila ito sabihin ng lantaran,
lagit-laging hahanap ng paraan ang universo para ipakita ito. At para sa iyo, nagsisimula ng lumitaw ang mga senyales. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga kumpirmasyon na iniisip ka pa rin nila, hinahangad ka pa rin nila, at ramdam pa rin nila ang koneksyong hindi kayang putulin ng tadhana. Ang unang senyales ay sa pamamagitan ng mga panaginip. Nagising ka ba kamakailan mula sa isang panaginip kung saan lumitaw ang kanilang mukha, kahit hindi mo sila naiisip bago ka matulog? Sa kulturang Pilipino, ang mga panaginip ay hindi basta-basta. Pinaniniwalaan nating nagdadala ito ng mga mensahe mula sa kaluluwa, sa iyo at sa kanila. Kapag nakita mo sila sa iyong panaginip, madalas ito dahil ang kanilang espiritu ang bumibisita, dumarampi, at tahimik na nagpahayag ng hindi nila kayang sabihin sa totoong buhay. Ang ikalawang senyales ay mula sa musika at alaala. Maaari mong marinig ang isang kantang minsan ay nag-ugnay sa inyo, isang himig mula sa sandaling pinagsaluhan. At bigla na lamang mapupuno ng kanilang alaala ang iyong puso. O baka naman madaanan mo ang isang lugar, makalanghap ng isang pamilyar na amoy, o makakita ng isang maliit na bagay na nagpapaalala sa kanila. Hindi iyon aksidente. Iyon ay ang universo na inaayos ang maliliit na detalye para ipaalala sa iyo ang ugnayang nananatili. Ang ikatlong senyales ay mula sa mga numero at synchronicities. Maraming aris ang nakapansin kamakailan ng mga paulit-ulit na numero, 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, 5 oras 55 minuto. Ang mga angel numbers na ito ay mga bulong mula sa universo. Kinukumpirma nila na ikaw ay nakaayon sa enerhiya ng isang tao, at may espiritual na sinulid na patuloy na nagdudugtong sa inyo. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, lalo na sa mga sandaling naiisip mo sila, ito ay patunay na umaabot sa iyo ang kanilang enerhiya. Isa pang senyales ay ang biglaang bugso ng emosyon na tila wala namang dahilan. Isang sandali maayos ka lang, tapos bigla na lamang bumibigat ang iyong dibdib, o kusang bumabagsak ang iyong mga luha. Madalas ito ay dahil nararamdaman mo ang kanilang emosyon. Kapag malalim ang pagsisisi ng isang tao, lumalabas ang enerhiya nito. At dahil konektado pa rin kayo, ikaw ang nakadadama. Iyon ay ang kanilang pananabik na umaalingaw-ngaw sa iyong kaluluwa. Para sa mga Pilipino, naniniwala rin tayo sa kapangyarihan ng mga biglaang pagkikita at mensahe. Baka makita mo ang kanilang pangalan ng hindi inaasahan sa isang post, sa telebisyon, o marinig mula sa usapan ng iba. O kaya na may taong bigla na lang magbanggit ng kanilang pangalan. Ito ay mga banayad na tulak ng universo, mga paalala na hindi pa tapos ang kanilang papel sa iyong buhay, kinukumpirma rin ito ng tarot. Ang mga barahang tulad ng Six of Cups ay sumisimbolo ng nostalgia, mga alaala, at isang taong mula sa nakaraan na hindi makabitaw. Ang Page of Cups naman ay nagdadala ng emosyonal na mensahe, minsan maliit, minsan banayad, ngunit laging makahulugan. Sinasabi ng mga barahang ito, iniisip ka nila, namimiss ka nila, at buhay pa ang koneksyon. Bakit hindi pa ito tapos? Aries, makinig ka ng mabuti, dahil dito ang tarot ay pinakamalakas na nagsasalita. Maraming relasyon ang nagtatapos, at kapag nangyari yon, unti-unting lumulubog sa katahimikan. Pero ang sayo ay kakaiba. Ang enerhiya sa paligid mo ay matibay, hindi matinag, at paulit-ulit na bumabalik. Kinukumpirma ng mga baraha, hindi pa tapos ang kwentong ito. Bakit? Dahil may mga koneksyong hindi lamang nakasulat sa oras, kundi pati na rin sa mga bituin. Hindi lahat ng pagtatapos ay tunay na pagtatapos. Minsan, ang pakiramdam na paalam ay isa lamang pahinga. Ginagamit ng universo ang mga pahinga para magturo ng leksyon, para magbigay ng panahon sa pagpapagaling, para ihanda ang dalawang kaluluwa para sa susunod na kabanata. Ito ang nangyayari sa iyo, Aries. Ang inakala mong tapos na ay muling isinusulat ng tadhana. Kinukumpirma ito ng tarot sa pamamagitan ng mga baraha gaya ng Wheel of Fortune na nagpapaalala na ang buhay ay umiikot sa mga siklo. Ang nawala ay maaaring bumalik, mas malakas at mas matalino. Lumilitaw ang Two of Cups upang ipakita ang mutual na pag-ibig na hindi mabubura ng distansya o katahimikan. At naroon ang The Star, kumikislap ng pag-asa, muling pagsilang, at pananampalataya na kahit matapos ang pinakamadilim na gabi, bumabalik pa rin ang liwanag. Hindi lang basta mga barahang napili ang mga ito, sila ay tuwirang kumpirmasyon na buhay pa ang inyong koneksyon. Sa paniniwala ng mga Pilipino, madalas nating sinasabi, kung para sa'yo, babalik at babalik yan. Ito ang katotohanang nakapaloob sa iyong pagbasa.
Ang paghihiwalay ay hindi isang parusa, kundi isang paghahanda. Kailangan niyong pareho na lumago, matuto, at makita ang halaga ng nawala. Doon lamang muling maaaring pagtagpuin ng tadhana ang inyong mga landas. Aries, ikaw ay tanda ng apoy, tapang, at mga bagong simula. Kapag nagmamahal ka, buong pagkatao mo ang iyong ibinibigay. At ang tindi ng pagmamahal na iyon ay hindi basta naglalaho. Ganoon din sa taong nagsisising pinakawalan ka. Maaaring pilitin nilang itago ito, pilitin nilang magpatuloy, ngunit paulit-ulit na bumabalik ang kanilang espiritu sa iyo, dahil alam ng kanilang puso ang katotohanan, hindi kailanman ito natapos. Marahil naramdaman mo rin ito. Ang biglaang alaala nila, ang paraan ng paghila ng kanilang memorya sa iyong puso, ang pakiramdam na malapit sila kahit malayo. Hindi iyon mga aksidente. Iyon ay mga hibla ng tadhana na nagpapaalala sa iyo na may mga bagay pang hindi tapos. Ngunit bakit pinananatili ng tadhana ang ugnayang ito? Dahil may mga aral pa, may pagmamahal pa, at may paggaling pang kailangang ibahagi. Ang koneksyon ninyo ay hindi mababaw, ito'y soul deep. At ang mga ugnayang ganyan ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Naghihintay sila. Umiikot sila pabalik. Muling lumilitaw kapag tamang panahon na. Alam ng universo kapag ang dalawang kaluluwa ay hindi pa tapos. Pinapayagan nito ang paghihiwalay, ngunit hindi kailanman tuluyang isinasara ang pinto. Kaya patuloy mong nakikita ang mga senyales, kaya ramdam pa rin ng puso mo ang kanilang presensya, at kaya't tumatangging tawaging wakas ng tarot ang kwento ninyo. Aries, pakinggan mo ito ng malinaw, hindi pa ito ang huling kabanata. Patuloy pang umuukit ang tinta, patuloy pang lumilipas ang mga pahina, at ang kwento ninyo ng taong ito ay muling sinusulat ng kapalaran. Ano ang ibig sabihin nito para sa Aries? Aries, ngayong naihayag na ang katotohanan na ang pagsisisi ay bumabalot sa taong ito at kinukumpirma ng tadhana na hindi pa ito tapos, ang susunod na tanong ay, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ano ang dapat mong gawin sa kaalamang ito? Ang una at pinakamahalagang mensahe ay ito, huwag habulin, akitin. Kumikilos na ang universo para sa iyo. Hindi mo kailangang magmakaawa, magpilit, o mawala ang sarili mo para lang mapagtanto nila ang iyong halaga. Ramdam na nila ang bigat ng pagkawala mo. Alam na nila kung ano ang nawala sa kanila. Ang tungkulin mo ngayon ay tumindig bilang isang Aries, maging matatag, puno ng tiwala sa sarili, at kumikislap sa sariling pagmamahal. Tandaan, Aries, ang iyong enerhiya ay apoy. Kapag nakatuon ka sa iyong sarili, sa iyong mga pangarap, sa iyong paglago, sa iyong kaligayahan, natural kang nagiging magnetic. At ito mismo ang gusto ng tadhana para sa iyo ngayon. Sapagkat kapag nakatayo ka sa iyong kapangyarihan, lalo nila itong mararamdaman. Mararamdaman nila ang pagkakaiba. At ang kanilang pagsisisi ay mauwi sa pagkilos. Ipinapakita ng tarot ang barahang strength. Hindi lang ito pisikal na lakas, ito'y panloob na kapangyarihan, pagtitimpi, at tahimik na kumpiyansa. Ipinapaalala ng universo na ang papel mo ngayon ay hindi lumaban, hindi ipilit, kundi magtiwala. Magtiwala na kung talagang para sa iyo ang taong ito, sila mismo ang makakahanap ng daan pabalik. Ang ikalawang aral para sa iyo, Aries, ay tungkol sa paggaling. Nagsisisi sila. May senyales ng pagbabalik. Ngunit sa ngayon, ang iyong puso ay nararapat na alagaan. Gamitin ang panahong ito upang bitawan ang pait, upang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Ang pagdadala ng galit o hinanakit ay nagpapahina lang ng iyong liwanag. At Aries, ang iyong liwanag ang dahilan kung bakit hindi ka malilimutan. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, kapag malinis ang puso, mas mabilis dumarating ang biyaya. Ito ang iyong sandali upang linisin ang iyong puso, upang ihanda ang sarili para sa mga biyayang iniaayon ng tadhana. Ang ikatlong mensahe ay tungkol sa pagiging bukas. Minsan, kapag nasaktan tayo, natural ang pagnanais na tuluyang isara ang pinto. Ngunit ipinapakita ng tarot na maaaring hindi pa tapos ang iyong kwento kasama ang taong ito. Hindi ibig sabihin na dapat mo silang tanggapin ng walang kondisyon o kalimutan. Ang sakit. Ang ibig sabihin nito ay, kapag dumating ang tamang oras, maging bukas kang marinig ang katotohanan, makita ang kanilang pagsisikap, at kilalanin kung tumutugma ba ang kanilang mga kilos sa kanilang mga salita. At narito ang isang mahalagang bagay, kahit bumalik sila o hindi, panalo ka na. Bakit? Dahil pumapasok ka na sa iyong kapangyarihan, sa iyong kapalaran, sa uri ng pagmamahal na nagsisimula sa sarili.
Kung bumalik sila at mapatunayan ang kanilang halaga, natapos na ang siklo ng tadhana. Kung hindi naman, inihahanda ka ng universo para sa isang mas higit. Sa alinmang paraan, hindi ka matatalo. Aries, malinaw ang ibig sabihin nito para sa iyo ngayon, tumindig ng taas noo, magniningning palalo, at magtiwala sa tadhana. Dahil ang tunay na para sa iyo ay hindi kailanman mawawala, at ang nakatakdang bumalik ay palaging makakabalik sa iyo. Gabay espiritual at mga ritual. Aries, kumikilos na ang tadhana, ngunit inaanyayahan ka rin ng universo na makibahagi sa enerhiyang ito. Ang tarot ay hindi lamang nagbubunyag ng katotohanan, ginagabayan din tayo kung paano makiayon sa mga darating. At para sa iyo, nangangahulugan ito ng pagtanggap sa mga simpleng ritual na makapangyarihan, nagbubukas ng puso, naglilinis ng kaluluwa, at naghahanda sa iyo para sa pagbabalik ng pag-ibig. Unang hakbang espiritual, magtirik ng kandila na may intensyon. Sa mga tahanang Pilipino, madalas tayong nagsisindi ng kandila hindi lang para sa panalangin kundi para sa kaliwanagan at gabay. Para sa iyo, Aries, pumili ng pula o puting kandila. Ang pula ay sumisimbolo ng pag-ibig at passion, habang ang puti ay nagdadala ng kapayapaan at paggaling. Habang sinisindihan ito, bulongin, ang nakatakda para sa akin ay palaging makakabalik. Bukas ang puso ko, handa ang aking kaluluwa. Ang simpleng gawaing ito ay lumilikha ng daanan para sa tadhana, ikalawang ritual, pagsusulat ng mga affirmations. Kumuha ng malinis na papel at isulat ang lahat ng ninanais mo sa pag-ibig. Hindi lamang mula sa taong ito, kundi mula mismo sa buhay. Maging tapat. Nais mo ba ng katapatan? Paggalang. Isang pag-ibig na tatagal habang panahon? Isulat ito ng malinaw, saka tiklupin ang papel at ilagay sa ilalim ng iyong unan sa loob ng 7 gabi. Ang gawaing ito ay nagpo-program ng iyong isipan upang umayon sa pag-ibig na nararapat sa iyo. Ikatlong ritual, paglilinis ng iyong espasyo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayong ang nakatigil na enerhiya ay humihikayat ng bigat. Buksan ang mga bintana, hayaang pumasok ang sariwang hangin, at kung maaari, budburan ng kaunting asin ang mga sulok ng iyong silid. Ang asin ay sumisipsip ng negatibong enerhiya at lumilikha ng malinis na espiritual na kapaligiran. Habang ginagawa mo ito, isipin na pinakakawalan mo ang mga sakit, pagsisisi, at kabiguan ng nakaraan, ginagawa mong handa ang lugar para sa pagdating ng tadhana. Ika-4 na hakbang, meditasyon para sa sariling pagmamahal. Maglaan ng 5 minuto tuwing umaga, ilagay ang kamay sa iyong dibdib, at sabihin, karapat-dapat ako sa pag-ibig. Karapat-dapat ako sa kaligayahan. Sapat ako. Mas makapangyarihan ito kaysa iniisip mo, Aries. Kapag naniwala ang iyong kaluluwa, tumutugon ang universo sa pamamagitan ng pagpapadala ng pag-ibig sa iyong direksyon. At panghuli, magtiwala sa kapangyarihan ng mga senyales at synchronicities. Kung mapanaginipan mo sila, kung marinig mo muli ang kantang iyon, kung paulit-ulit lumitaw ang mga numero, huwag itong baliwalain. Kilalanin ito. Bulungan ng tahimik na pasasalamat ang universo. Ang pasasalamat ay mas mabilis nagbubukas ng mga pinto kaysa pagdududa. Tandaan, Aries, ang mga ritual na ito ay hindi tungkol sa pagpilit na bumalik ang isang tao. Ito ay tungkol sa paghahanda sa iyo, sa iyong puso, isipan, at espiritu, para sa pag-ibig na nakasulat na sa iyong kapalaran. Aries, hindi ka nakakalimutan ng universo. Ang tunay na para sa iyo ay laging babalik, mas malakas, mas buo, at mas totoo kaysa dati. Pagtatapos na may mga afirmasyon. Aries, habang lumalapit tayo sa pagtatapos ng pagbasa na ito, alalahanin mo ito, makapangyarihan ang pagsisisi, ngunit higit na makapangyarihan ang tadhana. Kinumpirma ng tarot na hindi pa tapos ang iyong kwento, na may isang tao dyan na patuloy na dinadala ang iyong pangalan sa kanilang puso, at mismong ang universo ang gumagabay sa landas tungo sa muling pagkikita. Ngunit ang tunay na tanong ngayon, handa ka na ba? Handa ka bang buksan ang iyong puso? Handa ka bang magpatawad? Handa ka bang yakapin ang mga biyayang matagal nang inihanda para sa iyo ng tadhana? Sapagkat ang pag-ibig ay hindi bumabalik kapag sarado ang ating puso. Bumabalik ito kapag tayo ay handa, kapag malinis ang ating kalooban, at kapag sinasabi ng ating espiritu, handa akong tumanggap. Aries, ikaw ay tanda ng lakas, apoy, at tapang. Dala mo ang sakit, ngunit dala mo rin ang pag-asa. At ngayon, pinaalala ng tarot na ang inakala mong tapos na ay nagbabagong anyo lamang. Hindi ka iniwan ng universo, pinaghahanda ka lamang nito. Kaya't sa pagtatapos, iiwan ko sa iyo ang mga makapangyarihang afirmasyon.
Banggitin mo ang mga salitang ito ng malakas o ibulong sa iyong puso. Ulitin ito hanggat maaari dahil bawat salita ay naglalabas ng enerhiya sa kalawakan, inaayon ka sa iyong kapalaran. Mga afirmasyon para sa Aries. Pinalalaya ko ang sakit ng nakaraan at binubuksan ang aking puso sa pag-ibig. Ang nakatakda para sa akin ay laging babalik, mas malakas at mas maganda. Karapat-dapat ako sa katapatan, paggalang, at tunay na kaligayahan. Iniaayon ng universo ang mga biyaya para sa akin kahit ngayon. Nagtitiwala ako sa banal na oras at naniniwala ako sa aking kapalaran. Dumadaloy sa akin ang pag-ibig ng madali, natural, at walang hirap. Ako ay magnetic sa pag-ibig na para talaga sa akin. Handa na ang aking kaluluwa na tanggapin ang muling pagkikita na nakasulat sa mga bituin. Hindi ako nakalimutan, buhay ang aking kapalaran at papalapit ito sa akin. Inaangkin ko ngayon ang pag-ibig at kaligayahang nakalaan para sa akin. Aries, habang sinasambit mo ang mga afirmasyong ito, isipin mong may liwanag na bumabalot sa iyo. Isiping ang ugnayang minsang naputol ay muling naghihilom. Isiping bumubukas ang iyong puso na parang bulaklak sa ilalim ng araw. At higit sa lahat, isiping humahakbang ka sa kinabukasan ng may kumpiyansa at kapayapaan. Hindi nagsisinungaling ang tarot. Malinaw ang enerhiya. May isang taong nagsisising pinakawalan ka, at ibinubulong ng universo na hindi pa tapos ang kwentong ito. Kung sila'y babalik bukas, sa susunod na linggo, o sa oras na hindi mo inaasahan, magtiwala na palaging tinutupad ng tadhana ang pangako nito. Kaya tumindig kang taas Aries. Paniwalaan mo ang mga senyales na nakita mo, ang mga panaginip na nadama mo, at ang kapangyarihan ng iyong espiritu. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi ka iniiwan, hinahanap ka nito. At kapag bumalik ito, malalaman mong bawat luha, bawat pagkaantala, at bawat gabing hindi mapakali ay nagdala sa iyo rito.